loves! Welcome back to our YouTube channel. Welcome back home. It's been a while na hindi ako nag-vlog kasi tinapos ko yung mga travel vlog ba natin, mga kalalabs, para hindi ako matambakan. So, by the time na mapanood nyo to, napanood nyo na yung ating last vlog sa Prague. So, nung pauwi kami dito, hindi na ako nag-vlog. Sabi ko, pahinga ko na yon. Kaya, yung susunod na vlog is, ito na, dito na tayo. So, today is Sunday, and today is October 5, 10:46 a.m. Kababalik ko lang dito sa bahay. Actually, galing ako sa church, nagsimba. So, ngayon, gagawa tayo ng breakfast. So, for today's video, mga kalalab, samahan nyo kami sa aming Sunday ganap. Walang masyadong ganap kasi nagre-recover pa rin kami ng aming jet lag ni Papa Dip. Grabe, ang hirap maka-recover ng jet lag pag galing ka pala ng Europe compare sa Pinas. Kasi sa Pinas, carry bells ko yung 2 araw na like parang recover na ako ng 2 araw na jet lag galing Pinas. Pero pag Europe, grabe, para akong binugbog every single day. So, dumating kami dito September 30 and now is October 5 na. So, ilang days na, 'di ba? Parang inaantok pa rin ako ngayon na parang gusto ko nang mahiga ulit. Nagigising ako ng maaga. Actually, this is the first time today na nagising ako ng almost 7 a.m. Nung mga nakarang araw, 4 a.m. 4 a.m. ako nagigising every single day. And sobrang talagang pagod na pagod me. Parang gusto ko matulog every day. But ngayon, okay naman na tayo ng slight. Isang araw na lang. Magiging na ako, yung lively, magiging okay na yung ating pakiramdam. Like magagawa ko na yung mga dapat kong gawin, back to reality na talaga. But nung mga nakarang araw is more on relaxing time, cleaning ng konti, mga ganyan. So, today, we will be more like active sa tingin ko kasi magluluto tayo, ganyan. Tapos, maglalakad kami sa labas ni Papa Dib para makakuha kami ng konting sikat ng araw sa ating katawan kasi yun nga, medyo na-stuck tayo dito sa bahay ng ilang araw. So, ayun. So, we are going to make breakfast. Kahapon pala, mga kalalabs, nagtatry ako mag-vlog. Kaso nga lang, talagang lutang yung, parang hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko sa vlog kahapon. Kaya sabi ko, hindi ko na lang itutuloy. So, nagpunta kami ni Papa Dib sa isang coffee shop na kaka-discover lang namin. Na sobrang, sabi ko, ito na yung favorite coffee shop ko. Meron siyang mga, talagang ang sarap ng pagkain nila doon, bread at saka coffee. Masarap siya. Kaya, punta kayo sa Flores Coffee Shop. I-search nyo na lang sa internet kung taga Vancouver kayo. Type nyo yung Flores. So, may nabili kaming bread. Kasi yung in-order namin ni Papa Dave na breakfast namin kahapon is, toast siya na meron siyang, hamas. Bumili na ako ng hamas at saka salad na chickpeas para matry ko ba siya and then magawa ko siya dito sa bahay. Kasi yun yung ginagawa ko. Gaya-gaya lang ni. Para alam mo yun, yung pag may natikman ka sa ibang restaurant o kaya coffee shop, tapos nagustuhan mo siya, pwede mo siyang gawin sa bahay. Kasi ganun talaga yung ginagawa ko. Okay, so, meron akong leftover na chickpea salad na may potato siya. Ganito yung itsura niya. And medyo siya, yung parang, meron siyang halong curry. Siguro green curry yan. Pero wala siyang masyadong flavor. Parang may lack of flavor siya. So, ang gagawin ko is paghahaluin ko siya itong chickpeas na to, and then with hamas, itong binili namin. One day, gagawa na lang ako ng hamas ko dito sa bahay kasi madali lang naman siyang gawin. And ito yung bread. Ito siya. Ini-slice ko na yan. Hindi sila nag-slice ng bread doon. Kasi whole, yung binili ko, yung whole loaf ba, tawag. Tapos ako na lang nag-slice. Ngayon, ito-toast ko siya. Parang hindi siya kasya sa toaster kasi malaki. Ito-toast ko siya. Then, let's make our breakfast. And coffee. I need more coffee. Okay. Dagdagan ko na lang ng hamas dito sa salad para mas ba siya? Mas flavor. Ayan, tapos lalagay natin to sa toast. Tikman ko lang siya. Now it's better. It's good. Gagawin ko to para kay Papa Dave.
And then yung akin din. And then, magmamarinate tayo ng chicken. Gagawa ako ng chicken. Imamarinate ko siya with Greek yogurt. Tapos, konting lemon, vinegar, tapos oregano, and then salt, black pepper. And yan yung dinner natin mamayang gabi. Para siyang yung parang nagawa ko na siya, gaikos ba yun? Yung parang ilalagay mo siya sa wrap. Pero, this time, hindi ko siya irarap. Gagawa ako ng brown rice at saka cucumber salad. So, mamaya yun. O, diba? Ang dami ko ng plan. Marami na tayong plan, mga kalalabs. Ganito talaga ang life in Canada. Back to reality. And, siya nga pala, mga kalalabs, may mga nagtatanong pala kung magkano yung nagastos namin ni Papa Dib doon sa Europe trip namin. So, we will try to answer that question mamaya na lang para malaman nyo kung magkano talaga siya. Kasi marami sa inyo, sometimes na yung interested kung magkano ba yung nagagastos namin ni Papa Dib sa mga bakasyon namin. Kaya, isi-share namin siya sa inyo. Pero, iba-iba tayo ng expenses ng mga kalalabs. Pwedeng yung expenses namin is mataas sa ibang nagta-travel or mababa sa ibang nagta-travel. So, uunahan ko na kayo. Disclaimer yan, ha. Para malaman nyo din kung magkano yung nagagastos talaga natin pag nagta-travel. Especially sa Europe. Kasi, mahal sa Europe kaysa sa Asia. Ayan. Slicein natin to para madaling kainin ni Papa Dave. Ang kanyang breakfast. Lab? Breakfast is ready. Okay. There you go. Kain. Kain tayo. Gawa naman tayo ng chia pudding, mga kalalabs. Kasi ito yung sometimes bini-breakfast ni Nicole or ini-snack ni Papa Dave. So, lagay ako ng chia seed, 2 tablespoon. Ito sa jar. Nabili ko pala tong mga to sa Amazon, mga kalalabs. And then, add tayo ng almond milk. Pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng milk. Pero mas bet ko ang almond milk kasi siya, yung hindi siya masyadong thick. At kasi 'di ba sometimes gumagamit sila ng coconut milk, ganun. Pero parang mas bet ko ang almond milk. Lagay ako na halo-haloin lang natin. Pwede pa kayo mag-add ng almond milk kung gusto nyo. Pero naglagay lang muna ako ng half cup. Next will be yogurt. Kung gusto nyo ng yogurt. Pero kung ayaw nyo ng yogurt, huwag nyo din lagyan. Tinatansya ko siya or mini-measure ko siya para hindi siya masobrahan ba. Para sakto yung lasa. Ayan. Then halu-haluin. And saka ko siya lalagyan ng prutas pag frozen yung gamit ko dito, mga kalalabs. Berries.
Kunwari pag mamayang gabi, is kung gusto mo nang ready na siya sa umaga, lagyan mo na siya ng frozen fruits. Para pwede mo na siyang kainin kaagad bukas. Kasi pag inilagay mo siya ng bukas mo pa ilalagay yung frozen fruits, hindi mo siya makakain kaagad kasi nga ice baby pa yung frozen fruits. Ice baby. So, pwede kayo maglagay ng pampatamis. So, ang gamit ko dito is maple syrup. Inubos na ni Nicole tong aking maple syrup. Tagi-isa lang yung nilalagay ko dito. Pero kung gusto nyo pang mas matamis, dalawa pwede din. 2 tablespoon. 1 tablespoon lang yung ilalagay natin. Then mix. And then lalagay na natin to sa ref. Para mag-expand or lumaki pa yung chia. So mga kalalabs, before pala ako mag-nap, kasi sabi ni AI, mag-nap daw ako hanggang 2 p.m. or 3 p.m. something like that para mabalik yung body clock ko kasi inaantok talaga ako. And then sabi ni AI din, sino si AI? O magtanong ko, sino si AI? Si AI po ay ang best friend ng lahat na kung saan sa kanya kayo hingi ng advice. Mapa-health, mapa-relationship, mapa-travel, at kung ano-ano ka man dyan. Si AI lang yun. Sino ba hindi gumagamit ng AI, no? Pati skincare, pati outfit. Sa kanya nyo tanungin. Magaling talaga siya. Anyway, as what I said, sabi ni AI, ba yan? Gulo, no? Sabi ni AI, matulog ka ng ganitong oras, gumising ka, and then around 3 p.m., like, di ba, like, let's say 12:30 right now, magnanap ako ng siguro mga 2 oras. And then gigising ako. And then I will have my energy back. And then, mamayang gabi, matutulog ako ng mga around 10 to 11 p.m. para bukas, magigising ako ng mga around 7 a.m. something like that. Yun yung sabi niya. Para daw bumalik yung yung body clock ko, yung parang normal na time talaga. So yun yung sabi niya. So, yes. Anyway, before tayo mag-nap or matulog, social yung nap, no? Bago tayo mag-siesta na tawag is, sabihin ko lang sa inyo yung nagastos namin sa aming 10 days Europe vacation or trip. So, disclaimer no mga kalalabs, iba-iba po tayo, again, kanina nabanggit ko, iba-iba po tayo ng expenses, iba-iba po tayo ng mga ginagawa pag nagta-travel tayo. So, and then, disclaimer din, yung mga prices dito, malamang iba siya kung, kunyari, peak season kasi kung kailan kami pumunta sa Europe. So, meron yung peak season prices and low season prices. So, alam nyo naman yan. So, kunyari, nagpunta kami doon, peak season siya, yung hotel is, pag peak season is 400 to 500 Canadian dollars per night, yung mga rooms. The next time will be, let's say, low season nila, October, November, December, something like that, will be like 200. So, kalahati siya. So, iba-iba po talaga yung price ng mga hotels kasi nga, meron silang peak season and then low season na tinatawag. So, let's do the computation. Yung i-share ko dito, ito yung mga nagastos namin. Included yung, kalimutan ko ilagay yung shopping dito. Shopping? Parang nag-shopping, no? Hindi naman kami talaga nag-shopping. As you can see, more on food and then gala-gala kami ni Papa Dib lang. Pero shopping is not included to our agenda. Alam mo yon? Hindi talaga siya included. Parang mali yung computation ko. Kinukompute ko lang siya ng mabuti para maano ko siya sa inyo. Ma-share ko siya ng properly. Kasi marami nagtatanong sa inyo kung magkano nagastos namin. So, sige, sabihin ko na even though hindi talaga ako komportableng mag-share ng mga expenses talaga. Pero dahil gusto nyo yun, i-share natin. Sabi naman ni Papa Dib, you can share. Sabi niya sa akin, why not? Ewan ko, parang hindi ako komportable talaga. Kahit tinatry ko yung best ko na mag-share talaga ng about the expenses, ganyan. Pero talagang parang nag-hold back ako, parang something like that. Alam mo yun? Pero this time, let's be free. Don't be afraid. Charis. Don't be afraid. Okay. So, first, sa namin, yung sa Switzerland, or sa plane ticket muna, no?
papuntang Vancouver to Zurich. Vancouver to Zurich, Switzerland. Ang binayad po namin na airline ticket is 1,200 each. Canadian dollars po yung sasabihin ko 1,200 Canadian dollar each person. So, yun yung yung plane ticket namin ni Papa Dave. And that is going to, back and forth na yun. Yung papunta, pabalik. So, from Vancouver to Zurich, and then Zurich to Vancouver. Yun, kasi nag-layover kami sa Zurich after Prague. Kasi doon talaga, bumalik talaga kami doon para makabalik dito sa Vancouver kasi that's the cheapest way. There's more expensive one, pero yun yung pinaka nakita namin na mas affordable na plane ticket. Kaya ganun yung nangyari sa travel namin. Paikot-ikot siya. Ganon. And next naman, yung mga hotel naman mga kalalabs, malamang iba din yung price ng hotel namin sa kung kailan kayo pupunta, kung sakaling pumunta kayo ng Switzerland. So, yung sa Zurich, ang binayad namin dyan is 450 Canadian dollars per night. So, 2 nights kami doon ni Papa Dave sa Zurich. So, nasa 1,150 Canadian dollars. I try my best to put the name of the hotel here in the screen. I think meron pa akong mga mga schedule dito sa email ko. So, ilalagay ko yung dito, yung mga hotel names para if ever na gusto niyo mag-stay doon sa hotel na yon. So, again, it might be different price sa kung kailan kami pumunta sa different month. So, I don't know what is the low season sa Switzerland. So, 450 times 2 yon. So, 1,150 Canadian dollars. Included yung layover namin sa airport hotel sa Zurich. So, 250 yon. So, mas mura kasi pag malapit sa airport kaysa sa city. So, yung 450 yun yung first time na lumapag kami ng Switzerland sa Zurich. And next naman is yung sa Lucerne is $400 and then sa Bern is 500 Canadian dollars. Mahal siya mga kalalabs, yung mga hotel-hotel. Mas mahal pa nga yung Bern namin na hotel, yung parang siya, dorm. Kasi 'di ba yung maliit lang siya. Tapos but parang sabi ko kay Papa Dave, good din kasi meron tayong kitchen, merong mga kape, ganun. Kasi pag bumili ka ng kape sa labas, like nag-coffee ka sa labas, is mas mahal siya. Kaya I think, okay na rin yung presyo na yun, 500 Canadian dollars for one night sa Bern. And then, sa food naman mga kalalabs, nag-spend kami ng mga around $600 sa Switzerland kasi mahal talaga siya. So, as you can see, we have our first meal sa Zurich, sa may Old Town. Kumain kami ng, nila, yung traditional na food nila, yung fondue ba yun? Yung cheese, ayun. Tapos, most of the time, sa co-op kami kumain kasi parang pakiramdam namin, yun yung parang masarap na pagkain tapos mas mura kaysa sa restaurant. Even though may nag-comment, sabi niya, Mami Faye, ang co-op is mahal pa rin. So, hindi namin alam. Parang pakiramdam namin, mas mura na yun sa compare pag kumakain ka sa restaurant talaga sa Switzerland. So, yun yung namin, co-op. Pero again, there's more affordable daw na kainan, sabi nung nag-comment. Di ko alam kung anong pangalan niya, pero parang hindi ko alam kung anong pangalan niya, but anyway, shout out sa'yo. Ayun, so $600. So, yun yung mga spend namin. So, yung total, hotel and food is 2,650 Canadian dollars. Sa lang yun, mga kalab, sa Switzerland pa lang. And then, punta tayo sa Milan. Kasi after ng Switzerland, punta kami ng Milan. And yung hotel namin sa Milan is 450 Canadian dollars. Ang mahal-mahal, B. Oo, parang feeling namin ni Papa Dave na scam kami sa Milan sa hotel. Pero, as what I said, because of the peak season, that's why it's expensive. Tapos yung pagkain namin na nagastos namin sa Milan is 220 Canadian dollars. Yun yung nagastos namin overall sa Milan. Kasi one night lang kami sa Milan. Next naman is after Milan, punta tayo ng Nice. So, we stayed at Nice like 2 nights. So, 450 Canadian dollars yung 2 nights. Yung 1 night per night. Per night is 450. So, nag-spend kami sa hotel lang is 900.
900 Canadian dollars. And then yung pagkain namin is nasa $300. Kasi nga, is kumain kami sa fine dine-in. And then, yung first day namin sa Nice is kumain kami nung, basta mahal dun sa, sa area na yun. Yung may steak at saka may beef tartare. Pero masarap siya, worth it naman. Basta, yung masarap, walang problema. Basta masarap yung pagkain, no? And then, nag-spend din kami ng transportation, papuntang, yung pangalan, punta tayo ng Cannes. As you can see, wala tayong masyadong, dito, no? Transportation na nagamit kasi walking kami ni Papa Day. Most of the time na nagagamit namin transportation is train lang, like yung traveling from Zurich to Lucerne, Lucerne to Bern, mga ganyan. So, train lang talaga siya. Meron naman kaming flight, pero isang flight lang yata yun. Or dalawang flight. So, yung nagastos natin sa Nice, like, let me calculate pa. So, kasi di ba may transportation tayo na nagamit sa Nice. Punta tayo sa Cannes. So, 900 yung hotel plus food plus yung train is 1,260 Canadian dollars yung nagastos natin sa Nice. Nice pa lang yun. Yes. 1,260. Included na yung doon. Yung hotel, hotel and then food and then yung transportation na train. And then sa Prague naman, ito yung pinakamura na pinunta namin ni Papa Dib. Kasi yung hotel namin, malaki siya. Pero we spend like 220 Canadian dollars per night doon sa hotel. So it's like 440 kasi 2 nights siya. Tapos yung pagkain lang namin na spend namin doon is 150. So mura lang yung namin, yung nagastos namin sa Prague. O diba? Yun yung actually sa trip namin ni Papa Dib, yun yung favorite ko. Even though favorite ko din naman ang Switzerland, pero yun nga lang, it's more on pricey ang Switzerland. Pero kung don't skip Prague kasi maganda talaga sa Prague. So, ayun, yung ating mga expenses sa natin, sa travel natin. Actually, may nakalimutan pa ba tayo dito? So, Prague is 150 yung food lang kasi napakamura talaga. Tapos, 440 yung namin, total nung aming hotel. May nakalimutan pa ba tayo mga kalalabs? Yung mga trains pala. Yung mga train natin, local train, naka-range lang naman siya ng mga 70, yung natin is 75 Canadian dollars or 50 Canadian dollars. So, ilalagay ko na lang yung total dito sa screen, lahat ng nagastos namin. So, 8,080 Canadian dollars yung nagastos namin. So, pag i-convert mo siya sa, sa peso is nasa 331,280. And then, wala pa pala dito yung shopping na ganap. Okay? So, may na-spend din kami na, nag-shopping ba kami? Hindi naman. Nag-spend din tayo ng 300 dyan. So, i-plus nyo na lang yung 300. So, nasa like 8,380 Canadian dollars yung na-spend namin. All na yon, pati yung ginawa naming matinding shopping. Matinding shopping. As you can see, mga kalabs, hindi kami madalas nagsha-shopping pag nagda-travel kami. That is the law, o yung parang hindi yan yung goals pag nagda-travel kami. Our goal is to sightseeing, trying the like food, traditional food, experience the culture sa different countries. So, kung for sure yung iba sa inyo magtataban, itong mga itong hindi nagsha-shopping kasi hindi naman yun yung importante sa amin, yung shopping. Kasi madalas, 'di ba, pag may napapanood kayong mga travel na naganap ng mga ibang content creator, they usually buy a lot of expensive stuff. Pero kami, hindi talaga yun yung talagang priority. Especially kung dito sa Canada, dito naman yung brand na yun. Dito ka na bumili, 'di ba? Meron yung mga brand na parang gusto kong i-try. Kunyari yung Ritual na pabango. 'Di ba nakabili ako ng pabango. Binigay ko lang kay Nicole. Sa kanya ko binigay 'yon. Tapos, yung bigla ang jacket, bigla ang pa-t-shirt at saka jeans. Wala sa agenda yon. Pero biglaan lang din yon. Tapos ang binibili ko lang talaga is yung t-shirt ni Papa. Yung para kahit papano is parang feeling niya nakarating siya doon sa lugar na pinupuntahan namin. So, yun lang. And then yung magnet.
Oo, yun lang yung mga nabili ko. And it's not that expensive. So, yeah. So, ayun, yung mga nagastos natin, again, 8,380 Canadian dollars. Convert here. So, yun yung nagastos natin sa ating Europe trip. So, galing kami ng labas ni Papa Dave, mga kalalabs. At hindi na ako nag-vlog kasi dyan lang kami sa Robson pumunta. Hindi rin ako nakatulog. Kaya sabi ko, tara na, labas na lang tayo, Papa Dave. Sabi niya, okay. And, meron pala ako in-order sa Amazon. Nabuksan ko na siya, actually. Na-open na siya kaagad. So, bumili ako ng castor oil. Kasi, naglalagas po yung kilay ko sa eyebrows, tapos yung dito sa harap. So, merong nagsabi sa inyo na castor oil daw. So, yan yung binili natin. And, meron siyang kasamang applicator. So, that's good. Meron siyang paganyan. Ito yung bote niya. And, organic din to, mga kalalabs. It's good. So, hoping na mag-work siya. Mamaya, i-apply ko siya sa aking eyelashes bago, like, after tayong skincare, ganyan. I-apply ko siya. Papakita ko sa inyo kung ano itsura nung eyelashes ko na talagang, naglalagas siya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko talaga alam. Tapos yung dito sa harap ng aking noo, dito, yung buhok dyan, naglalagas din. So, lalagyan ko din siya. Kasi pwede siya sa, buhok, eyelashes, and eyebrows. As you can see. So, maganda to. Sana mag-work. And kung natatandaan nyo, nasira yung aking hair iron sa Switzerland. Bumili ako ng bago. So, ito yung brand. Remington brand. Ayan. And ganito yung itsura niya. So, sana ay okay siya. I think naman okay naman siya. Pwede siyang pang kulot, pwede siyang pang straight ng hair. Pero meron ako, hindi ko na naibalik yung, hindi ko alam kung nabanggit ko ba sa inyo na hindi ko na binalik or pinalit yung curling iron na nabili natin. Yung pinabili ko kay Papa Dave. Ito, ako na talaga ang bumili kasi baka mamaya iba yung bilihin niya. Kaya ako talaga yung nag-order. And then, bumili din pala ako nito. And, Super Belly, sabi niya, gut building hydrator powder. So, pwede mo tong inumin pag pre-workout. And then, best enjoyed pre-meal and or post-workout. So, pwede kang uminom ng 2 beses or 1 beses. Wala siyang sugar, so that's good. Sugar-free siya. Nag-check ako kasi kung may ilang grams yung sugar niya. Wala siyang sugar. And it's strawberry flavor. Inumin ko nga siya. Ayan lang. Tapos, bumili din pala ako ng belt. May nabili akong belt. Kasi, yung mga pantalon ko, nalalaglag na po siya. Ayan. So, bumili ako ng belt. Mas mura kaysa bumili ka ng bagong pantalon, di ba? Yung binili ko sa Cans na pantalon. Size 36 yon. Sakto naman siya. But din nung tumatagal na, nalalaglag na siya sa akin. Kahit nga itong binili kong itong Old Navy. Ano ba to? Uniqlo na pantalon is nalalaglag na rin siya. Sabi ko, bakit nalalaglag na yung mga pantalon ko, Bi? Kaya bumili ako ng tawag niyo dito, belt. Ang ingay ni Wangwang, di ko alam kung naririnig niyo. Ayan, o diba, ganda. Meron tong 2 kulay yata. Meron siyang brown and this one. Bibilin ko yung brown din. Para kung meron akong outfit na lighter siya, din makagamit tayo ng brown. This is perfect. Hindi ako mahilig mag belt, pero this time I think mahihiligan ko na siya kasi nakaka-add siya ng something sa outfitan, 'di ba? Ayan. Kasi nalalaglag pa rin siya. There you go. And it's already almost 3 p.m. mga kalalabs. O, diba? Ang cute. Alam nyo, ganito yung design sa Aritzia. And then, alam nyo kung magkano yun? $80. Ito nasa 20 lang. So, sabi ko, maghahanap ako ng alternative nun. Kasi maganda yung sa Aritzia eh. Sabi ko, no way. $80 for a belt sa Aritzia. Sa Amazon na lang, B. Perfect pa, 'di ba? Sakto. Beltan lang naman eh. Bakit ka pa bibili ng sobrang mahal naman nun? Padala ko na lang sa Pinas. Nakabili pa sila ng grocery kaysa sa belt, 'di ba?
Ayan, so sana magtagal 'to. I like it. I like yung ganito niya, oh. 'Di ba, tapos yung dito niya. Perfect, I have my belt na. Okay, sana magtagal ka 'no, huwag ka namang masira kaagad. Morning mga kalalab. The next day vlog tayo. Hindi na ako nakapag-end ng vlog kagabi. So, after akong nag-haul nung nabili ko sa Amazon, nagluto na ako ng chicken. So, yung minarinate kong chicken, naubos yun actually. Yun yung nilagyan ko ng yogurt. Nilagay ko lang siya sa air fryer. Tapos, rice lang. And then, gumawa din ako ng cherry tomatoes. And then, tzatziki sauce. Yun lang yung nagawa ko kagabi. Hindi na ako nakapag-vlog talaga. Parang, walay talaga ako kahapon. And, today, okay na ako. So, makapag-continue tayo ng vlogging at mga trabaho. Kahit na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, pero ganun talaga. Lutang tayo. lutang tayo ng ilang araw. At pinaka-hate ko yun hindi naman pinaka-ayaw ko, sarili ko yung parang wala akong nagagawa. Parang, like, ang gulo-gulo, yung parang, alam mo yun, ang dami kong gustong gawin pero hindi ko siya nagagawa. Kasi nga, parang bumabagsak yung, yung katawan ko ba, yung mata ko gumaganon, parang ganun siya. Naiinis ako pag ganun. Kaya, I tried my best talaga na magpahinga talaga ng bongga. Anyway, pakita ko lang saglit sa inyo yung nabili natin sa ating travel. Actually, konti lang to. Hindi pala ako nakabili ng t-shirt ni Papa Dib na galing, t-shirt na galing Prague para kay Papa. Ang nabili ko lang is Milan at saka at itong nabili ko. Milan at saka saan ba yung isa? Nakalimutan ko. Nice. Ayan. Nakakalungkot naman. Hindi ako nakabili ng t-shirt ni Papa na Prague at saka Switzerland. Sabi kasi ni Dinil, sabi niya, Ate Faye, huwag mo nang bilan si Papa ng ng t-shirt kasi marami na siyang t-shirt. Gusto niya daw jogging pants. So, bibilhan ko siya ng jogging pants at saka short. Titingin ako, pag-shopping ko si Papa. Tapos, ipapadala ko na lang sa LBC para mabilis niyang matanggap. So, ito yung nabili ko. Ayan pa, yung nabili natin. Ang ganda, no? Ang ganda ng quality nito. Diba? Father, meron ka ng niece. Nakapunta ka na ng France. Yan yung para kay Papa. Papanood niya to. Excited na naman yun. Sando-sando sana yung bibilhin ko. Yung sando ba, para kahit mainit is, alam mo yung masuot niya kasi mainit sa Pinas, diba? Pero t-shirt yung mga nakikita ko. And this is the Milano. Perfect na yan, diba pa? At saka maninipis to, mga kalalabs. Yung parang manipis siya in a good way. Hindi siya yung in a bad way. Yung manipis na parang masisira kagad. Manipis siya in a good way. And then para siyang kamo yung parang mamahalin na, actually, mahal niya man talaga to. Kahit simple-simpleng t-shirt lang to, mahal to be. Ang mahal ng souvenir sa Europe. Yung nila, itong t-shirt na to, magkano to? Like, nabili to, mayroong presyo. Yung niece is nasa 21 euro. Mahal no. Sa airport ko kasi siya binili. Hindi ko siya nabili sa sa labas. Kumbaga, nabili ko siya sa Nice airport. And, ito yung nabili nating mga magnets. So, we have cans. Ang ganda nito, oh. O, diba? Cans. And then, we have Nice. I love that. Cans and Nice. And then, we have Milano. Ito, nagregret ako dito sa na to kasi bakal siya. Sana ganito na lang siya para mas okay. Pero that's what we have. Like, that's what I bought in Milan. Ganyan siya. Tapos, ito yung favorite kong city. I will go back there one day. Prague. My favorite city of all. Gusto ko siya. Promise. Ito yung pinaka-paborito ko. Kung tatanungin nyo lang din ako, anong favorite kong place na pinuntahan namin, I would say Prague. And Switzerland, of course. Kaso nga lang, as what I said, Switzerland is expensive. But then, hindi ko napuntahan yung mga dapat kong puntahan sa Switzerland. Maybe one day, pag marami na tayong ipon ulit.
And then, saka tayo pupunta doon kasi pag pupunta ka ng Switzerland, kailangan marami kang datong. Okay? Actually, pagpunta ka ng Europe, dapat marami kang datong kasi mahal sa Europe. So, ayan yung mga nabili natin sa ating travel. And of course, may nabili akong Dubai chocolate at saka Swiss chocolate na kinain na ni Nicole. Hindi ko na siya naipakita sa inyo. Ang sarap ng Dubai chocolate. I think meron din yata sila sa Costco. Pero pag bumili ako sa Costco, siguro pag uuwi ako ng Pinas at dalhin natin sa Pinas. 'Di ba? Para may madala tayo. If ever nauuwi kami sa Pinas, mga kalalabs, let me know kung may mga pasabay kayong items para mabili ko siya at madala ko siya pag uwi ko. Okay, abangan ang susunod na kabanata kung uuwi ba kami. Update ko kayo pag uuwi kami kasi wala pa naman masyadong plan. But, I'll be ending my vlog na here, mga kalalabs. Yun na po yung pa-vlog natin. Medyo mahaba na naman tayo. So, sana po ay na-enjoy nyo yung ating pa-life update. And then, I'll try, mag-vlog din yata ako mamaya kasi meron ako mga kaganapan mamaya. Lalabas ako. Punta akong Costco. So, mamaya nyo na yun mapapanood or mamaya ko na sasabihin sa inyo kung mag-vlog ako o hindi. Kung hindi ako mag-vlog, for sure, sa susunod na araw. Diba? Ganun lang yon. Kasi meron tayong mga trabaho, mga kalalabs. Hindi tayo easy-easy dito. Kailangan work para makapag-travel ng kabog-kabog. Ganon lang yon. So maraming salamat po sa panunood. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless. Bye-bye. Love you all.